I think deserve ni Kat ng mas better. Muli nating balikan ang pagtatanong ng MV Squad tungkol sa kung ano-ano, sa kung saan-saan. Dito lang yan sa... Excuse me po. Excuse me po. Excuse me po! Pagod ka na ba? Hello po, excuse me po. Excuse me po. Hi! Excuse me po! Ano po ang opinion nyo sa hiwalayang Katniel? Opinion siguro very sudden ganun. Nakakalungkot kasi wala nang nakakilig na movie, parang ganun. Nabibigla po talaga ako kasi parang kailan lang po talaga ang saya-saya po nila together tapos gumagawa pa sila ng mga pelikula na parang yung ang ganda lang po talaga ng chemistry nilang dalawa pag pinag-ano po natin. Ayos lang. Hindi ko naman sila kilala eh. Parang kami yung nasaktan po. Super sad. Imagine 11 years. Parang hindi na kapani-paniwalang true love. Kasi 11 years! Tama, 11 Grabe. years. I think deserve ni Kat ng mas better. I mean better lang, mas kasi. So dobleng better. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kausapin ng batang ikaw, anong sasabihin mo sa kanya ngayong Pasko? Hi Yuri, congratulations! Kasi 2 years na lang gagraduate ka na. And ang galing-galing mo kasi hindi ka pumayag na lamunin ng problema. Keep doing what you're doing right now kasi may future ka dyan. Sana ginawa mo na lang yung mga gusto mo noon kesa nag-stuck ka doon na hindi mo siya nagawa. Kasi ngayon nag-regret ako na bakit hindi ko siya nagawa. Kaya ngayon parang malungkot. Mag-save ka dahil makakaloka ka. Yan lang naman. Sana hindi na lang ako tumanda. Sana mas in-enjoy ko pa yung mga moment na yun. Ano ang gusto mong baguhin sa sarili mo or ano ang pinaka New Year's resolution mo? Hindi na po ako gagastos kasi ano po. Naku, Bi, kalokohan yan. Guys, sorry, pero gusto ko magpapayat. Ayun ang New Year's resolution ko. Time management kasi hindi lahat ng projects dapat tanggapin. Yung iisipin po muna mabuti bago gawin yung decision na yun. Iiwasan ko muna yung magtiwala agad. Ano po talaga ako as in kapag comfortable talaga ako sa isang tao, bibigay ko agad yung tiwala ko na hindi na po ako talaga magdadalawang isip. Mag-ipon. Mag-ipon din. Mag-ipon. Kasi syempre hindi na tayo pabata. Kailangan na natin lalo na kami, magpaplano kaming magsama in the future. So kailangan naming mag-ipon ng pang kinabukasan natin. In your opinion, how much should be the monthly salary of a fresh graduate? For me, 30K. Considering yung mga living expenses, yung mga inflation, sobrang ang bilis lang ng 1K mo halos wala ka nang mabibili. Since pinaghirapan mo yung 4 years mo na yon, dapat umpisa pa lang. Oo, tsaka para hindi tayo na-short sa manpower. I am expecting po na 5 digits. 30 to 40. 30 to 40. 18 to 20. 18 to 20. So, Freshly graduate. walang awat ah! 40 to 50. Sa akin 30 lang. 30. CTH lang po siguro sa kapag cabin. Yung minimum po madalas kapag fresh grad is like 15 lang po. Especially sa field ko, yung sa amin more on it's either you're gonna go for freelance or yung corporate world. Parang we were warned naman that it's gonna start at around 10 to 18. Parang stretch na yung 18. Siguro reasonable siya but at the same time I'd hope na higher kasi we spent so much. Are you planning to work abroad or dito lang sa Pilipinas muna? Work abroad po. I think dito muna sa Pinas. Dito muna. If given the opportunity po, I would take it po. Yun po talaga yung goal ko. Ako po gusto mag-stay. Stay dito sa Pilipinas. Pinagdesisyonan ko muna kung gusto ko muna ma-experience maging nurse dito sa Pinas. Kaso kasi, kada duty namin nung student pa ako, parang sobrang toxic. Kaya ko ba yung ratio? Kasi yung normal na ratio lang naman ng patient to nurse, 1:12. Pero kapag nag-duty kami, parang mga 1:20. Sobrang toxic. Kinuha na rin naman ako ng Singapore, kaya grinab ko na yung opportunity kasi sila yung magpe-pay. I'd like to work here, especially ako kasi I'm from Mindanao. I can offer something there. Tempting pa rin yung abroad. Parang the comfort of home pa rin yung prefer ko. Titignan ko pa muna yung next years to come.
Mali mo, kaya naman dito. Kakapain muna. Yeah, kapa muna. If di na kaya, then Lipan. Dito muna sa Philippines for experience, then work abroad. Yeah, same lang din. Kuha mo na experience dito. Siguro po mag-work po muna ako here in the Philippines for a couple of years, tapos mag-transfer po ako abroad. Are you excited about your future? Hindi! Hindi ka excited. Yes po. Yeah. Alam mo, tinawanan lang tayo. O yun naman, pagod na ako magitambay, humingi. Yes. Excited sila guys. Sobrang halata po sa energy nila. Hindi po. Hindi siya excited. I guess I am. With our goals right now, steady naman din. Parang we're trying to earn as young as now naman. So, sa pacing namin ngayon, I feel like we're gonna get somewhere naman. parang we have goals na, nakaset na. And we'll see na lang kung anong gagawin, kung paano namin ma-achieve yun. So, tingin mo, sino ang dapat nagbabayad kapag first date? For me, Pag first date, I believe kung sino nag-aya kasi they want to get to know you more. Personally feel ko Kung sino yung may mas pera, syempre. First date, kung sino siguro yung nag-aya. They should take the initiative to pay. I think split the bill. Kasi you're just getting to know each other pa lang. So, parang labag sa loob ko naman na pagbayaran niya ibang tao na hindi ko naman kilala. Siguro mas dapat hinahandle yun ng lalaki para to show na kung gaano ka ka-interest sa isang tao yun. ay may tumatawa sa gilid. Personally, parehas. Pupunta ka doon kasi gusto mo din makipag-date. dapat lalaki nagbabayad ng first date since ikaw yung naliligaw sa person na yun. Guys, Mostly yung guy. Pwede namang both, kung sino lang may gusto. Lalaki. Lalaki din. Bakit lalaki? When is the right or perfect time to say I love you? Ay, may mga kinikilig. Kapag feel mo na, sabi mo na agad. When you feel saying it sa person na Deserve yung I love you. pag hindi lang sa nararamdaman mo lang, but also sa side rin niya, nakikita mo na talaga sure ka. Siguro pag na-feel niya ng dalawa na kailangan niya na yung isa't isa. Sa akin kasi nauna yung girlfriend ko, so... You'll just feel it in the moment. Kaya, pakiramdaman na lang. I think if you feel it na parang, bakit bibigyan sa sarili mo na mag-say ng I love you if you really feel it for the person? Oh my gosh. For me, the right time to say I love you is when you're ready to commit to the person. Tama. I think it needs a lot of experience and time since kayo nag-communicate. Pag alam mong in love, Siguro wala namang tamang panahon eh. Parang nasa instinct mo. Okay lang mo sasabihin yun. Ikaw muna. Pag na-fall ka na. Malalaman mo naman yun pag moment mo na. Kapag, ewan ko. Date to marry or date to experience? sa akin, date to marry. Date to marry. Date to experience para sa akin. Tumeri na sa edad ko ngayon. Tumeri din po. Marry. Sayang yung time. Ay, naririnig mo ba yan, kuya? Date to marry, syempre. To be honest, parang wala na rin kasing time sa program ko ngayon para mag-experience lang. Hinahanap mo na din yung gusto mo na din talagang makasama. Hindi ako mag-uubos ng time para sa jowa-jowa lang. Siyempre, pipiliin ko na yung alam kong re-respetuhin ako tsaka alam kong panghabang buhay. Date to marry. 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 Date to marry, of course.